Hindi na uubra yung regionalization law ngayon. Okay, sa mga kabante, let's talk about the regionalization law. Okay, or yung minimum wage law sa per region na iba-iba. Naipasa ito ng mga late 80s or early 90s ata. And ang purpose ito mga kabante is to spread or gawing competitive yung mga businesses sa mga probinsya. Kasi nga, magbibigay na lang sila ng medyo maliit-liit na sahod i-compare mo sa mga lugar na malaki yung yung economy, na medyo mataas yung standard of living. Halimbawa niyan, yung United States, iba-iba din yung minimum wages per state, yung India, ganun din sa China, Canada, and may iba pang mga bansa na ganun din. Kasi may purpose, kapag pantay-pantay yung pagbibigay ng sahod sa mga empleyado sa bawat probinsya, may mga lugar na mataas yung yung standard of living. Tapos may mga lugar naman na mababa naman yung standard of living or mas maliliit yung paggasta or paggastos ng mga tao sa mga lugar na iyon. So kung pantay-pantay, kung parehas yung pag-sahod ng mga taga-businesses sa Maynila sa mga probinsya, kakaunti yung mga businesses kumbaga na magiging competitive sa Maynila. Kasi yun nga, sa lugar nila halos hindi malaki yung paggasta ng mga tao, pero yung pinapasahod nila malaki. Yun yung logic sa regionalization law. Pero sa simula okay, pero hindi na yun yung kalakaran, hindi na yun yung nangyayari na yun. So dapat yung problema kasi sa atin sa Pilipinas, mabagal tayong magbago, parang ganun, parang mabagal yun nga, reactive na nga tayo. Dapat kasi proactive tayo i-search na yung pagkaiba ng proactive at reactive. Dapat proactive tayo pero hindi natin magagawa yun sa uri ng pag-iisip natin mga Pilipino. Reactive tayo sa kultura, sa edukasyon, doon natuto tayo maging reactive lamang, which is napakababang uri ng yung nagsasurvive, yung reactive. Pero reactive na nga tayo, mabagal pa tayo mag-react. Yun yung pangit sa ating mga Pilipino. Hindi na uubra yung regionalization law ngayon. Hindi na ubra kasi eto, sasampulan ko kayo dito sa amin sa Negros Occidental. Ang mahal ng gasolina dito i-compare mo sa Maynila. Tinitingnan namin yung presyo sa Maynila sa balita, tapos i-compare namin dito. Mas mahal yung gasolina namin kasi nga dinideliver pa yung gasolina papunta dito. Tapos yung mga isda namin dito ng Galunggong, mas mahal yung per kilo dito i-compare mo dun sa Maynila. Nandun kasi yung nandun yung bagsakan talaga. Tapos yung sa amin yung mga tira-tira. Diba? O pag pumunta mo sa ibang mga lugar na nasa malapit sa dagat, medyo mura-mura yung mga seafoods nila. Siguro sa mga tawi-tawi medyo mura yung mga lobsters baka, diba? Pero dito sa amin mahal talaga yung lobsters dito. So hindi siya obra. Hindi pwede kasi kapag mas mababa yung minimum wage namin dito, mas kakaunti yung magiging savings namin or baka mawala kang save. Dahil nga, mas mahal yung mga bilihin namin kahit ngayon patatas na lamang dito, mas mahal. Noon nung nasa Kabartuan ako, nag-corn beef pa kami. May patatas pa yun. Dito magko-corn beef kami, hindi namin afford magpatatas kasi masyadong mahal yung patatas talaga. So yun. Dapat kasi yung mga officials kahit na yung mga lobbyists na lang, kasi yung mga senador natin, yung mga congressman natin nabubuhay sa langit. Hindi nila ramdam yung paghihirap talaga kasi they all have the resources, di ba? Afford nila pero yung mga lobbyists, yung problema lang din naman kasi yung mga naglalobby din, yung mga naglalobby din, yung mga middle class, yung can afford din, yung mga naglalobby sa mga congressman at senador, dapat yung mga tayo mga mahirap kasi hindi natin afford mag-lobby. Wala tayong connection to lobby a certain law. Napakabagal talaga natin mag-react sa law. Dapat binabago na yan kasi hindi na yan ubra. Dapat, kagaya ng constitution natin, 35 years, dapat binabago na yan. Inaamyendahan. Alam niyo ba, United States, ilang beses lang inaamyendahan. Pero tayo, hanggang ngayon, ganun pa rin yung ating constitution, wala pa rin nagbago doon. So, napakabagal ng ating growth, napakabagal ng improvement ng Pilipinas dahil napaka-traditional pa rin ng ating constitution and ng paggawa ng ating batas hindi adaptive sa constitution. So dapat yung regionalization law baguhin, repasuhin, pag-aralan ulit kasi hindi na mas mahal na kung minsan yung mga bilhin sa probinsya. Hindi paano magkakaroon ng growth, paano kami magiging competitive kung halos hindi naman talaga kami makabili. Sabihin kasi mababa yung standard of living dito, hindi naglalabas ng pera ang mga tao dito compare mo sa Manila na mataas yung cost of living doon. Dito hindi. Paano nga kami maglalabas ng pera? Wala kami mailalabas at saka hindi namin afford maglabas ng pera kasi pag maglalabas kami ng pera, kahit na bumili kami ng 1 kilong galunggong dyan, di namin afford, half kilo lang. And then yung lalabas ng mga studies nyo, kadalasan sa amin ito bumibili lang ng half kilong galunggong. Yun lang naman yung afford namin kasi nga mahal diba? Sorry talaga. Yan, kalma na ulit ako. So till next time, bataye.